Ilan taon ka na sa LTO? 8 years. Nag-seminar ka ba? Yes. Oh. Assuming, for investigation pa ito, kaya ang term na ginagamit ko, Director, assuming. Assuming, after the investigation, na nakita, mali ang apprehension, ay ang rider nagbayad na ng 10,000, what will be your recommendation, Director? Why did you admit the initial charge if you are not guilty of the offense? Bakit niya binayaran? Nandiyan ba yung team leader mo? Wala. Tingnan mo nga kung nandiyan yung team leader mo. Sige. Pag nandyan, swerte ka. Siya ang sasabunin ko eh. Hello, sir. Director, good afternoon. Good afternoon, Nabala kita ha. Yes, sir. Si Ma'am Beverly, Wala. Ay, Wala? si Beverly. nakalip. At ang sabi sa kanya, expired na yung iyong rehistro. Kasi 2022. Ang Certificate of Registration, March 8, 2023. Ang official receipt niya, March 8, 2023. Okay. And then, may plaka na siya. Ending 2. Okay. Director, papansinin po ninyo ang MBUC na binayaran 900 pesos. Samantalang bawat isang taon 240. 240 times 3, that is 720. Nag-plus ang LTO ng 180 pesos. Kasi from March 2023, ang ginawa niya, pinabayaran na sa kanya hanggang Yung ending, February. No. So, ibig sabihin, Director, 3 years siyang rehistrado. Tapos, magaling yung nagrehistro, in-adjust niya yung March 2023, 24, 25, 26. March. In-adjust ng LTO na dapat kung 2023, 24, 25, 26 March dapat siya mag-rehistro. In-adjust na nung tao ng LTO, sa halip na March 2026, in-adjust March 2027. Kaya nagpatong siya ng 180 pesos. Director, para walang kalituhan, simplihan na lang po natin. Rehistrado ang motorsiklo ng 3 years. 2023 plus 3, 24, 25, 26. Now, ang nakita ni Enforcer Villegas, 2022 yung model. Kaya dapat daw, expired na siya. Etong ebidensya, Director. Tinikitan siya ni Mr. Villegas. Unregistered. Yan. Oh. Unregistered MB. Perma mo ba ito, kapatid? Yes, sir. Kahit, Director, ang date ng siya ay nahuli is June 13, 2024. Kapatid, alika. Rehistrado siya ng March 2023. Ang official receipt niya, March 2023. Yes, sir. Ang binayaran niya sa MBUC, 900 pesos. Motorsiklo, 3 years. Yung ibang detalye, kahit hindi natin pag-usapan, malinaw na siya ay rehistrado hanggang 2023, 24, 25, 26. Ngayon, siya ay hinuli ng enforcer ninyo ng June 13, 2024.
Bagaman at ito ay for investigation pa rin sa parte ng adjudicator. Ang tanong natin, nagbayad siya ng 10,000 assuming for investigation pa ito, kaya ang term na ginagamit ko, Director, assuming after the investigation na nakita mali ang apprehension ay ang rider nagbayad na ng 10,000, what will be your recommendation, Director? Why did you admit the initial charge if you are not guilty of the offense? Bakit niya binayaran? Siyempre, mas marunong ako sa kanya. Yeah. No? Yeah. Una, hindi natin siya pwedeng questionin sa ganung bagay. Why? Dapat ang ating enforcer marunong. Hindi natin pwedeng i-expect na ang motorista ay marunong kaysa enforcer. So, dahil nagtitiwala siya na tama ang huli, nagbayad siya. Okay. Now, in-advise sa nung kasama, nung may-ari ng motorsiklo, mali yan, tumawag ka kay Congressman Busita. So, we evaluated the documents. Uy, mali nga. Huwag nating ipasa yung bola, Director, sa motorista. Ang tanong dito, Director, base sa ebidensya, base sa rehistro, mali ang huli ng enforcer ng LTO. Ganun lang yun. Now, in this case of our friend, driver was apprehended by the law enforcer, hindi siya nag-contest. Hindi pwedeng ganon ang atake. Kasi, Director, pag ganon ang atake, walang public service doon. Why? For so many times, na ipakita natin, there are personnel of LTO, hindi alam yung tamang pagpapatupad ng batas. Ano pang i-expect natin sa motorista? Gusto ba nating sabihin, ay marami kaming enforcer na hindi marunong, dapat ang motorista marunong? No. Ang usapin na lang dito, Director, simplihan natin sa ngalan ng public service, tama o mali ang huli? Ganito, the law enforcer, just like you when you're still in the highway patrol group, in the performance of your duty, you enjoy the presumption of regularity in the performance of duty. Pero hindi yan, Basta absolute. mahuli ka, yeah, that's correct. Hindi yan absolute. That Presumption of, lang. Regularity in the performance of duty is a presumption. Presumption. And who will rebut that presumption now? Apprehended. Yes, that's why, kaya nandito kami. Maging patas tayo in the name of service.